Amen! What is up, Impact Makers? Good afternoon, everybody, everyone. Sa lahat ng mga kabataan na kasama natin ngayong hapon na ito. Masaya ba kayo? Sige nga, ngitian mo nga yung katabi mo. Smile ka nga sa katabi mo. Ayan, magandang hapon po sa bawat isa. By the way, sa mga hindi nakakilala sa akin, ako po si Kuya Jason. Ano daw po? Ano daw po pangalan ko? Ayan, ako po si Kuya Jason. Sa mga first-timer o ngayon lang naka-attend dito sa ating Youth Impact, welcome sa inyo. Sino dito yung first time niya lang maka-attend ngayong araw lang? First time mo lang? We. Sinong first time? O, palakpakan naman natin yung mga first time na yan. No? Yan. Thank you Kuya Arman. Okay, so welcome po sa mga first-timer natin na kasama. At syempre, welcome pa din sa mga old-timer natin na lagi linggo-linggo nakasama natin dito sa Youth Impact. Kaway-kaway naman mga old-timer natin dyan, mga masisipag. Ayan, puri ng Panginoon. Palakpakan din natin sila. Ayan. Isang maulang hapon sa inyo. Alam nyo, every time na umuulan, isa ito sa mga pwedeng maging dahilan para hindi tayo pumunta ng church. Tama ba ako? Pero look at you guys. Nandito kayo sa Youth Impact kahit umuulan. Yay! Isang A naman yan. Isang A. Puri ng Panginoon. So, ayan. So, by the way, ako si Kuya Jason. Tayo ay nasa September na. Months na. Uy, months na guys. Malapit na ang Christmas. Sumilip na ba sa inyo si Jose Mariscan? Si Jackie Chan sumilip sa'yo, parang iba yun ah. Ibang Chan yun ah. Ayan. So, months na, September 1 na, nag-uumpisa na ang taglamig. Sabi ni Kuya Andoy, Kuya Jason, kahit hindi naman taglamig, malamig ang buhay ko. Malamig buhay mo? Sumbong kita sa mentor mo. The joke lang. Ayan. So, good afternoon once again, Impact Makers. Just sit back and relax, okay? Walang matutulog. Huwag niyo ako gagayahin. The joke lang. Umamin. Ayan. So, walang matutulog. Ano lang kayo, ngiti lang kayo habang nakikinig sa akin para hindi tayo antukin. At the same time, sit properly. Yan, sit properly. Huwag kang tumanday sa katabi mo. Ikaw, pa-simple ka pa eh. No? Kunwari, sandal lang eh. Ayan. So, magandang hapon once again, Impact Makers. So, ngayong buwan na ito, syempre, panibagong buwan, panibagong series. Sabihin nyo nga series. Ano ang tema natin ngayon o series natin ngayong September? Sabay-sabay nga tayo. Pagbilang ko ng 3, 2, 1, go! Himala. Ang ating series ngayong September ay mayroong temang himala. Sino sa inyo nakakita na ng himala? Nakaranas na ng himala? Gustong magkaroon ng himala? Ngayong buwan na ito ng September, ipaparanas yan sa inyo ni Lord. Sa lahat ng gustong makaranas, magsabi ng Amen. Amen. So, good day Impact Makers. Welcome to our new series for this month of September entitled Himala. Experiencing God's Miracle. Alam ko marami sa atin dito, whether bago ka o matagal ka na dito sa Youth Impact, nananalangin ka ng miracle. Ano ba sa Tagalog ng miracle? Himala. Himala o miracle. Kapag sinabi na, define muna natin, ano ba yung himala? When we say himala, it means first, a wonderful happening that is above, against, or independent of the known laws of nature. So madaling salita, ito yung mga unusual na pangyayari, na nangyayari o pwedeng mangyari sa buhay mo. Beyond laws of nature siya. Okay? Sino sa inyo dito yung nakabalita ng nasa, halimbawa, stage 4 cancer, di ba? Usually, pag ganun, stage 4 cancer, madalas, matitegis na sila. Pero, minsan nagkakaroon ng himala. Anong nangyari? Nabubuhay pa sila. Nakakapaggamot pa sila. Tapos, gumagaling pa sila mula sa cancer. So, pag sinabi nating himala, it is beyond the laws of nature. Himala, or sa ibang term na Tagalog, is milagro. Sabihin nyo nga, milagro. At pag sinabi nating himala, it is something marvelous. Uy, ganda nun. It is something marvelous. Tignan mo yung katabi mo kung marvelous yan.
Marvelous. Okay? It is something marvelous, a wonder, or sa Tagalog, pag may himala, merong kababalaghan. Merong kababalaghan. Okay? Pag may himala, merong kababalaghan. At pag sinabi nating miracle, miracle means an extraordinary event manifesting divine intervention in human affairs. An extremely outstanding or unusual thing or accomplishment. Naintindihan ba natin kung ano ibig sabihin ng himala? Ng miracle? So basic lang yan, alam na alam natin ang ibig sabihin ng himala o milagro. At ngayong buwan ng September, Impact Makers, all throughout this month of September, sa lahat ng kasama ko ngayon, whether bago ka o luma ka, we will be talking about the miracle of Jesus. Kilala niyo ba si Jesus? Si Jesus, siya yung napako 2,000 years ago para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. At alam niyo ba, habang nabubuhay si Jesus, marami siyang himalang ginawa. Nagpagaling siya ng may sakit, bumuhay ng patay, nagpakita ng bulag, di ba? Ganun yung ginawa ni Jesus Christ. Gumawa siya ng maraming himala. So, ngayong araw na ito, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, ating puntahan sa Bible ang isa sa mga remarkable miracle na ginawa ng ating Panginoong Hesus. And from there, sa ating pag-aaralan, makikita natin kung paano ba tayo makaka-experience ng miracle. Tanong, sino dito gustong maka-experience ng miracle? Magsabi ng amen. Lahat tayo gusto nating maka-experience ng miracle. So, tignan natin sa Bible, ano yung isa sa mga miracle na ginawa ni Jesus na sobrang naging remarkable. Sabihin nyo nga remarkable. Miracle. Remarkable miracle of Jesus. At itong mirakulo na to na pag-uusapan natin ngayong araw ay ang first miracle ni Jesus. Sabihin nyo nga first. First, pag sinabing first, una. Unang milagro na ginawa ng Panginoong Hesus sa Bible. Gusto nyo bang malaman kung ano yung unang miracle na ginawa niya sa Bible? Puntahan natin yung text natin ngayong araw. Basahin natin mula sa John chapter 2 verse 1 to 11 o sa Tagalog Juan. Juan chapter 2 verse 1 to 11. Okay? So, ganito gawin natin para maganda. Number 1 ako, number 2 kayo. Tapos number 3 ako, number 4 kayo. Alternate. Okay? Maliwanag? Maliwanag? Okay. Para mabasa nating lahat. O, ako muna. Pagkatapos ng 2 araw, may ginanap na kasalan sa bayan ng Cana na sakop ng Galilea. Naroon ang ina ni Jesus. Verse 3, nang maubos ang alak sa handaan, sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, naubusan sila ng alak. Verse 5, sinabi ng ina ni Jesus sa mga katulong, sundin ninyo ang anumang iutos niya. Verse 7, sinabi ni Jesus sa mga katulong, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan, at pinunungan nila ang mga ito. Verse 9, tinikman ng namamahala ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang alak, pero alam ito ng mga katulong na sumalok ng tubig. Kaya pinatawag niya ang lalaking ikinasal. Verse 11 and last, ang nangyaring ito sa Cana, Galilea, ay ang unang himala na ginawa ni Jesus. Sa ginawa niyang ito, ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan at sumampalataya sa kanya ang mga tagasunod
niya. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. So, to give you an overview, Impact Makers, dun sa binasa natin, imagine niyo si Jesus Christ, naka-outfit check siya. Outfit check siya. Bakit? Pupunta siya ng kasal. Pupunta ng kasal si Jesus Christ. So, nakabihis, nakapustura ang Panginoong Hesus, punta siya doon sa kasal kasi invited siya. Kasama yung kanyang magulang o yung kanyang nanay na si Mary. Okay, so punta sila doon sa kasal. Sa kasal, during that time sa panahon nila, merong wine. Wine, sabihin nyo nga wine. O sa Tagalog, alak ng mga panahon nila. So, merong wine doon sa kasal na yon at isa yon sa mga parte ng na iniinom ng mga tao bilang pagdiriwang doon sa kasal na yon. So, nagkaroon ng problema habang nandun si Jesus Christ sa kasal. Alam niyo yung naging problema? Biglang kumonti yung alak. Malapit nang maubos yung wine or yung alak. During that time pa naman, according dun sa background nito, Impact Makers, pag nagse-celebrate sila ng kasal nung panahon na yon, approximately 7 days. 7 araw po. Ganun katagal silang mag-celebrate. Dati yun sa panahon ni Jesus, 7 araw sineselebrate yung kasal. Grabe, sobrang tagal nun, di ba? So, gaano karaming alak ang kailangan nun para mapunan yung 7 araw na yon ng selebrasyon. So, ang ginawa ng magulang ni Jesus o nung nanay ni Jesus ng si Mary, lumapit siya kay Jesus. Sabi niya kay Jesus, sabi niya ganon, "Anak, naubusan sila ng alak." Sabi niya kay Jesus, naubusan sila ng alak. At sumagot si Jesus, "Babae, huwag po ninyo akong pangunahan. Hindi pa po dumarating ang panahon ko." O sa madaling salita, nung sinabi yun ni Mary sa kanya, si Jesus Christ ay gumawa ng aksyon. Anong ginawa niya? Ayon dun sa istorya, naghimala siya. Naghimala siya. Tinawag niya yung mga alagad o yung mga servant that time. Sabi nila, magsalin nga kayo ng tubig doon sa may lalagyan. Magsalin kayo ng tubig doon, ng mga tubig. Pagkatapos, nung nagsalin yung mga alagad na ito, yung mga servant na ito ng tubig, dinala nila, sumalok sila doon sa tapayan o doon sa lalagyan na sinalinan nila ng tubig, dinala nila doon sa, sabi doon, dinala nila sa namamahala nung event that time o nung kasal. So tinikman ng namamahala yung binigay ng alagad. Saan galing yon? Sa tapayan, naliligyan ng, ano yung nilagay doon? Tubig. Tubig yun malinaw. Pero nung pagsali nila doon sa tubig, sa tapayan, dinala doon sa namamahala, tinikman ng namamahala. Ang sabi niya, ang sarap ng wine na to. Ang sarap ng wine na to. So sa madaling salita, yung tubig, naging alak. Naging alak yung tubig. So tinikman ng namamahala yung tubig na naging alak. Pinalagyan ni Jesus ng tubig, pero nung sinalukan, dinala dun sa namamahala, naging wine nung tinikman ng namamahala. Galing, di ba? So ngayon, tinikman ng namamahala ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling yung alak na yon. Pero yung mga nagdala, sila yung nagsali ng tubig Alam nila na ang nilagay nila dun sa tapayan, tubig. So siguro nagtaka sila. Anong sinasabi nito? Na alak, tubig yung dinala namin sa kanya. Tubig yung dinala namin sa tapayan. Yon ang ginawang himala ni Jesus Christ. So anong nangyari? Basically, wala na sanang alak, wala na sanang wine dun sa selebrasyon, pero nagkaroon pa. Biglang nagkaroon ng wine. Napaubos na sana. Again, sabi ko nga kanina, nung panahon nila, pag nagse-celebrate sila ng kasal, halos 7 araw. Bro nyo, 7 araw, celebration, no? Umaga, gabi. Ang haba ng selebrasyon nila. Sa atin, hindi pwede yon. Abutin ka lang ng 10:00 ng gabi, pupuntahan ka na ng barangay sa bahay ninyo pag maingay kayo, di ba?
Tayo din, minsan naiirita tayo kapag yung kapitbahay natin, gabi na, tapos kumakanta pa din sa ano, di ba? She is smiling, gano'n. Kumakanta pa din yung kapitbahay natin at this oras na ng gabi. So nakakabulahaw. Pero sa panahon nila, the wedding feast lasted for 7 days in their times. At maraming mga scholar o mga nag-aaral ng Bible, sinasabi nila na yung newlyweds daw o yung bagong kasal during ng panahon na ito ay closely related kay Jesus. Ibig sabihin, kamag-anak daw ni Jesus yon, yung newlyweds that time. At bakit ba ganun na lang ka-importante yung alak sa selebrasyon nila? Alam niyo kung bakit? Sabihin niyo bakit? Kasi the wine that time is very important, lalo sa mga wedding occasion. To fail in providing adequately for the guests would involve social disgrace. So to lose a wine in such times would be big disgrace and embarrassment to the couple. Na kapag naubos yung wine during celebration, naubos yung alak during celebration, isang malaking kahihiyan yon para doon sa nagse-celebrate, which is yung bagong kasal. So social disgrace yun ng panahon nila. Yun yung kultura nila. Kaya merong palaging alak o wine kapag merong mga okasyon, especially wedding occasion. That's why, etong si Mary, yung nanay ni Jesus, nung nalaman niya na paubos na yung wine, in-approach niya si Jesus. Sabi niya kay Jesus na wala na silang inumin, wala na silang alak. So anong ginawa ni Jesus? Jesus turned the water into wine. So, ngayon, ito ang tanong, impact makers. Maybe marami sa atin dito naghahangad ka ng miracle sa buhay mo na, Lord, gusto kong maka-experience ng miracle. Katulad ng ginawa mo sa pagsalba sa selebrasyon ng mag-asawa nung ikinasal sila doon sa Bible. Gusto nyo ba yon? Makaranas kayo ng pagsalba? Maka-experience kayo ng miracle ni Jesus? Gusto nating lahat yon. So this is the question, impact makers. How can we experience the miracle of Jesus? Paano ko ba mararanasan yung miracle, milagro, himala ng Panginoong Hesus? Kasi marami sa atin dito, nananalangin ka ng miracle sa pag-aaral mo, nananalangin ka ng miracle sa pamilya nyo, nananalangin ka ng miracle sa trabaho mo, sa personal career mo, and etc. Kaya naman, pag-usapan natin ngayong araw, join me in our topic entitled, Water into Wine Experience. Sabihin nyo nga, water into wine experience. So, ito yung tanong na sasagutin natin ngayong hapon, impact makers. How to experience the miracle of Jesus? Paano ako, Kuya Jason, makakaranas ng milagro ng Panginoong Hesus o ng himala ng Panginoong Hesus? Experience, ibig sabihin, mararanasan mo talaga. How to experience the miracle of Jesus? 3 bagay, impact makers, tandaan nyo to. Kung meron kayong cellphone, notebook dyan, mag-take down notes na kayo at huwag nyong imimiss itong 3 bagay. How to experience the miracle of Jesus? Number 1. Sabi doon, on verse 1 to 2, sabi doon, on the 3rd day, sa English natin babasahin ito pa rin yung text natin kanina. On the 3rd day, a wedding took place at Cana in Galilee. So meron daw naging selebrasyon, nagkaroon ng kasalan doon sa Cana na parte ng Galilee nung panahon nila Jesus. So Jesus' mother was there. Sino nga yung nanay ni Jesus? Si Mary. So nandun din yung nanay ni Jesus. And Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. So hindi lang pala si Jesus, pati si Mary yung nandun. Pati yung mga disipulo o tagasunod ng Panginoong Hesus. So number 1, how to experience Jesus' miracle. Number 1, tatandaan natin, impact makers, Jesus must be invited. Sabihin nyo nga, invited. So for you to experience miracle, impact makers, kailangan daw imbitado si Jesus. Ganun lang siya kasimple. Why? Because you will never experience miracle in your life without Jesus. Bakit? Simply because He is the source and the start of a miracle. Imagine niyo during that time kung hindi imbitado si Jesus sa kasal, tingin niyo masasalba yung wine na paubos na? Hindi. So, basic lang. Para makapagpamala si Jesus ng miracle sa buhay mo,
imbitahan mo siya. Sa birthday mo, yung mga bumati sa'yo ng personal nung nag-celebrate ka sa bahay nyo, tingin mo mababati ka nila ng personal kung di mo sila inimbita sa bahay nyo? Hindi. So they must be invited. So ganun din, pagdating sa Panginoong Hesus, para maranasan natin ang miracle ni Jesus, Impact Makers, kailangan invited siya sa buhay mo. Hindi po pwede na nananalangin ka. Sino dito nananalangin ng miracle? Taas kamay. Take note of this. Hindi pwedeng nananalangin ka ng milagro, himala ni Jesus, pero hindi siya imbitado sa buhay mo. Amen? Hindi pwedeng nananalangin ka ng miracle, pero hindi siya imbitado sa buhay mo. Take note of this. If Jesus wasn't invited in the wedding, nung panahon na yon, they could not have experienced the water into wine miracle. Kaya, isa, Impact Maker, sa mga tamang pwede mong gawin para makaranas ka ng milagro, himala sa buhay mo, imbitahan mo si Jesus. Imbitahan mo si Jesus para punuan ang mga kakulangan na meron ka ngayon. Kasi kulang na yung wine nila tama? Paubos na nga Pero dahil nandun si Jesus, invited si Jesus, yung kulang napunan. Amen? Palakpakan nga natin si Jesus. Napunan yung kulang. So, Impact Makers, listen to this. Invite Jesus because He is the miracle working God. He is the miracle working God. Kung meron ka mga sitwasyon sa buhay mo ngayon na para bang wala ka nang magagawa, si Jesus ang kailangan mo. Meron ka pang, hindi totoo na wala ka nang magagawa. Meron ka pang isang magagawa. Alam niyo kung ano? Sabihin niyo ano? Imbitahan mo si Jesus na gumawa para sa iyo. Amen? So, hindi dapat mawala si Jesus Christ. Kasi marami sa atin nagpe-pray ka, Lord, pagalingin mo naman yung tatay ko. Pagalingin mo naman yung nanay ko. Lord, mag-provide ka naman sa finances namin, wala na kaming makain, Lord. Lord, mag-provide ka naman sa tuition fee ko, Lord, wala na akong pampaaral. Lord, nangangayayat na ako, Lord, Wala na akong pang milk tea. Wala na akong pang bruce tea, pang java, Lord. Baka naman. Wow, grabe, ginawa mo sponsor si Lord, Impact Makers, kailangan mong imbitahan si Jesus. Hindi po pwede na nananalangin ka ng milagro, pero yung gagawa ng milagro para sa'yo, hindi mo iniimbitahan. Tama? Tama ba? So, Jesus must be invited. Tandaan, sabi nga dyan, kung gusto mo ng himala, dapat sa eksena, si Jesus ay hindi mawawala. Kung gusto mo ng himala, dapat sa eksena, si Jesus ay hindi mawawala. Kasi madalas, gusto nating makaranas ng miracle, pero tayo naman yung kumikilos. Hindi natin hinahayaan si Jesus na kumilos. Alam niyo ba, Impact Makers, that God was so excited to attend every event of your life? Bawat event ng buhay mo, excited si Jesus na samahan ka doon. Umattend siya doon. At si Jesus Christ, every time that He wants to attend an event in your life, He is very intentional. Sabihin nyo nga intentional. Kapag may gustong gawin si Lord na isang bagay, pupuntahan niya yan. Halimbawa, nananalangin ka, nagkasakit ka. Lord, gusto ko pong gumaling. Si Jesus, intentional siya, pupuntahan ka niya. Pero anong una mong dapat gawin? Imbitahan mo siya. Kasi, pupunta ka ba sa isang sitwasyon na hindi ka naman imbitado? Hindi, di ba? So dito may kakilala ka, pumunta ng birthday mo, pero hindi mo naman siya inimbita. Grabe yung amen nun O yung mga tinatawag nating gate crusher. Yan. Alam mo, magugulat ka, sarap ng kainan nyo, biglang may dumadating, uy, si ano yun Invited ba yun? Si Blank yun Invited ba siya? Alam ko, sakto lang yung pagkain para sa mga guests Naku, paano kaya siya? Tapos mamomblema pa tayo. Kasi may pumunta na hindi naman imbitado. So, hindi ka pupunta sa isang selebrasyon or sa isang senaryo, sa isang sitwasyon kapag hindi ka naman imbitado. And it's the same with Jesus Christ.
Kahit kailangan mo ng miracle sa buhay mo, pero hindi mo siya iniimbitahan, inaanyayahan, hindi siya makakakilos sa buhay mo, impact makers. Kasi hindi siya imbitado in the first place. Makakakilos ka ba sa isang lugar na wala ka doon? Makakakilos ka ba sa isang lugar na wala ka doon? Hindi. Kailangan nandun ka para makakilos ka. Okay? At tatandaan natin to, impact makers. Si Jesus, hindi lang siya pupunta para makasaya lang. Kundi siya rin ay mag-i-stay kahit sa panahon na wala kang may offer sa Kanya. Kala nyo sa celebration lang pupunta si Jesus ng mga buhay nyo? Hindi. Pupunta rin si Jesus kahit sa pinakalubog na sitwasyon mo sa buhay mo. A-attendan ka niya. Kahit wala kang maibigay sa Kanya, alam nyo, siya pa magbibigay sa inyo. Ganyan si Jesus. Remember this, impact makers. Jesus is waiting for our invitation. Jesus is waiting for our invitation. Again, hindi naman great crusher si Lord. Hindi siya papasok kung ayaw mo. Kung ayaw mo, ayaw mo. Hindi magi-great crush si Lord sa buhay mo. Kaya maraming mga tao, hindi sila makaranas ng pagpapala, himala, milagro ng Panginoong Yesus simply because hindi invited si Jesus Christ. Tapos minsan sinisisi nila kay Lord, Lord, bakit ganito yung buhay ko? Bakit si ganito, ang ganda na ng buhay niya? Bakit si ganito, nakapagtapos siya ng pag-aaral, ang ganda na ng trabaho niya ngayon? Bakit si ganito, ang ganda na ng buhay niya ngayon? Tapos ako hanggang ngayon, ganito pa din. Minsan sinisisi natin si Lord, tama? Kung bakit ganyan yung sitwasyon natin. Bakit kami, Lord, isang kahig, isang tuka? Minsan hindi pa kami makakain sa isang araw. You know what, impact makers? Minsan, hindi naman kasalanan ni Lord o hindi naman talaga kasalanan ni Lord. Minsan kasalanan kasi natin. Hindi mo ba naalala noong mga panahon na gusto kang tulungan ni Lord, na-reject mo siya? Tapos ngayong may problema ka, isisisi mo sa Kanya, na Lord, bakit ganito yung buhay ko? Totoo ka ba talaga? Tapos minsan magkukonklud pa tayo na walang Diyos, hindi totoo ang Diyos. Hindi totoo ang Diyos o galit ka lang sa Diyos? Amen. So Jesus is waiting for our invitation. At anumang sitwasyon ng buhay mo, maganda man, nasa selebrasyon ka man, o nasa tag-iyak man ng buhay mo, alam nyo si Lord, gusto kanyang puntahan. Basta imbitahan mo lang siya. Listen to this, impact makers. Alam mo ba, matagal nang nag-i-invite si Lord sa'yo. Now is the time, ikaw naman ang mag-invite sa Kanya. Ang kagandahan kay Jesus, kapag in-invite mo, darating talaga siya. Yan. Kasi pag tao in-invite mo, pwedeng hindi dumating. Pero si Jesus, pag in-invite mo siya, darating siya. Hindi ka niya bibuguin. The moment you invite Jesus is the moment you invite miracle in your life. Inimbitahan mo, pag inimbitahan mo si Jesus, parang inimbitahan mo na rin yung milagro sa buhay mo. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Pangalawa, how to experience Jesus' miracle. Number 2, sabi doon verse 3, when the wine was gone, Jesus' mother said to him, they have no more wine. Wala na silang alak, wala na silang wine. Verse 4, woman, sabi ni Jesus, why do you involve me? Jesus replied, my hour has not yet come. Pangalawa, how to experience Jesus' ministry. Jesus must be involved. Sabi nyo nga, involved. So, imbitado dapat si Jesus Christ at the same time, involved siya. For you to experience Jesus' miracle, He must be involved, impact makers. Gusto mong makaranas ka ng miracle sa buhay mo? Huwag mo lang i-invite si Lord, i-involve mo din siya sa buhay mo. Kasi maraming mga tao, invited naman si Lord sa buhay nila, pero gusto pa rin nila, diskarte nila ang nasusunod sa buhay nila. Hindi involved si Lord. Listen to this, impact makers. When Jesus is involved, there will be a problem solved. When Jesus is involved, there will be a problem solved. Isama mo sa buhay mo ang nagbibigay ng solusyon. Kasi si Jesus ang nagbibigay ng solusyon. So that time, when Mary didn't know what to do, nung hindi na alam ni Mary kung ano yung gagawin, kasi wala nang alak, she knows kung saan siya pupunta. Alam niya kung saan siya pupunta. Hindi niya tinawag agad yung mga couple na kinasal. Pwedeng tawagin niya yun eh. Yung mga servant na nandun para asikasuhin na wala ng alak. O maybe nagpanic man lang siya.
Ang ginawa niya, nung nalaman niya yung problema, lumapit siya kay Jesus at sinabi yung problema. Sino dito ganyan? Kapag may problema ka, hindi ka agad kung saan-saan pumupunta. Lumalapit ka muna kay Jesus. Ganun yung ginawa ni Mary. Nung nalaman niya yung problema, pwedeng mayroon siyang puntahan pwedeng makatulong naman talaga sa kanya para punan yung naubos na alak. Pero during that time, hindi niya pinuntahan yon. Ang pinuntahan niya yung anak niya, si Jesus. Ang Panginoong Hesus ang pinuntahan niya. Kaya naman, impact makers, kung gusto mong rumagasa ang pagpapala at himala sa buhay mo, puntahan mo si Jesus. I-involve mo si Jesus sa buhay mo. So during that time, Mary involved Jesus in the situation, and that situation becomes a celebration. Problema na sana eh. 'Di ba? Parang mauun siya may pa yung kasiyahan, pero nung si Jesus Christ gumawa ng himala dahil ininvolve siya ni Mary doon sa problema, yung situation naging celebration. Tuloy ang kasiyahan. May alak na ulit, tuloy ang kasiyahan. Dito yung alak ngayon ha, kasi nung panahon nila, normal lang alak na iniinom. Tsaka pure yon, pure. Talagang pinigayon. Hindi yung ngayon, kasi may mga alcohol na kasi sa panahon natin ngayon eh. So, the situation becomes a celebration. Alam nyo, maraming mga tao may pakialam lang sa'yo sa panahon ng kasaganaan mo. Sa panahon ng celebration ng buhay mo. Sa panahon ng congratulation, pero ibahin mo si Jesus dahil kahit sa kakapusan ng buhay mo, kasangga mo siya kung i-involve mo siya. Maraming mga tao nagtatanong sila, totoo ba talagang himala? Di ba? Minsan nga napapaisip tayo eh. Totoo ba yung sinasabi nila na may himala? O totoo yung sinasabi nung quote, nung saying na walang himala, ang himala ay nasa isip ng tao. Sino ba yon? Nagsabi nun? Si Nora Honor, di ba? Wala daw himala, ang himala ay nasa isip ng tao. Ano yung ginawa ni Jesus Christ? Hindi ba yun himala? At yung ginawa niya pa dati, bro mo, bumuhay siya ng patay. May kilala ba kayong nakabuhay na ng patay? Ako may kakilala ako. Hindi bumuhay ng patay. Nakadagdag sa problema, kaya yung tao na imbis na mabubuhay pa, yun, namatay. Baliktad. So si Jesus Christ, gumawa siya ng himala before. So hindi totoo na walang himala. May himala. Sabihin nyo nga, may himala. May himala. So kung tinatanong mo kung totoo ba ang himala, bakit hindi mo subukan kay Jesus? Bakit hindi mo siya i-invite sa buhay mo? Bakit hindi mo siya i-involve sa buhay mo kung gusto mo talaga makaranas ng miracle mula sa Panginoon? At maraming mga tao, simple lang kung bakit hindi sila makaranas ng himala. Alam niyo kung bakit? Kasi iniwan nila si Lord. Iniwan nila si Lord. Makakapag-perform ba ng miracle sa buhay mo si Lord kung iniwan mo si Lord? Alam niyo, totoo lang, ang Diyos hindi siya nangiiwan. Ang nangiiwan tayo. Naranasan niyo na bang maiwan? Masakit, di ba? Di ba? Masakit maiwan. Sobrang sakit maiwan. Oh, wow, grabe, no? Kala mo may experience na. Oo, nak? Ilang taon ka na? Masakit maiwan, impact makers. So during that time, or sa buhay natin, baka kaya ka hindi makaranas ng miracle kasi iniwan mo si Lord. Baka iniwan mo si Lord. Kaya hindi siya makapag-perform ng miracle sa buhay mo. Hindi na siya involved sa buhay mo. Hindi na invited, hindi na involved si Lord. Tanong, impact makers, bakit kaya in-involve ni Mary si Jesus dun sa situation? Bakit si Jesus yung in-involve niya? Pwede naman yung mga servants, pwede naman yung couple, pwede naman yung wedding coordinator. Bakit si Jesus yung in-involve niya sa situation? Simple lang, impact makers, listen to this. Because Mary knew what Jesus can do. Amen? Mary knew, alam ko nandiyan yan eh, Mary knew what Jesus can do. Alam ni Mary ang kayang gawin ng Panginoong Jesus.
Pwedeng may magawa yung ibang tao, pero alam niya, ang makakapagbigay ng solusyon sa sitwasyon at problema ko ngayon, walang iba kundi si Jesus. So, meron you what Jesus can do. Kapag alam mo, ang kayang gawin ni Lord, hindi ka magdadalawang isip na involve siya sa buhay mo kasi alam mo may kaya siyang gawin eh. And so, starting today, don't just invite Jesus, involve Jesus. Don't just invite Jesus, involve Jesus. Pangatlo and lastly, how to experience the miracle of Jesus. Number 1, Jesus must be invited. Pangalawa, Jesus must be involved. Imbitado si Jesus, involved si Jesus. Pangatlo and lastly, to experience Jesus' miracle, sabi doon, verse 5 to verse 8, basahin natin. His mother said to the servants, do whatever he tells you. Verse 6, nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Verse 7, Jesus said to the servants, fill the jars with water. Anong sabi ni Jesus na ipupuno doon sa jar? Tubig. Punuin nyo yung jar ng tubig. So anong ginawa ng mga servants? They filled them to the brim. Pinuno nila hanggang sa mapuno. Hanggang umabot dun sa brim ng jar. Verse 8, then he told them, now draw some out and take it to the masters of the banquet. Sabi ni Jesus, kumuha kayo, sumalok kayo, tapos dalhin nyo dun sa namamahala. So dinala nila dun sa namamahala. At yung tubig na dinadala nila, hindi ko alam kung habang dinadala nila, nagiging wine na. O nandun pa lang sa jar, naging wine na. Pero nung sinabi ng Bible, nung nakuha yun nung namamahala, tinikman niya, ang sarap ng alak. Alam niyo kung gaano kasarap? Yung wine that time na paubos na talagang hinanda nila para sa wedding, mas masarap pa doon. Sabi nga nung namamahala, nung natikman niya kasi during that time, yung wine na masarap, nilalabas siya sa mga unang part ng celebration. Tapos later on, yung medyo hindi na magandang klase ng wine. Pero during that time, paubos na yung wine. Tapos yung wine na binigay dun sa namamahala, mas masarap pa dun sa una na natikman ng mga tao. So, pangatlo and lastly, Jesus, how to experience miracle of Jesus? Jesus must be in charge. Sabihin nyo nga, in charge. So, una, kailangan invited si Jesus. Pangalawa, dapat involved si Jesus. Pangatlo, dapat in charge si Jesus. Question, impact makers, sa buhay mo ba ay in charge ang Panginoong Hesus o ikaw lang ng ikaw ang in charge? At hindi na in charge si Jesus, hindi na siya kasama. Alam mo, during that time, pwedeng isipin dito ni Mary, yung nanay ni Jesus, pwede siyang isipin bilang isang parang wedding coordinator. Kasi siya yung unang nakaalam ng problema. Ano yung problema? Wala ng wine. Paubos na yung wine. But nang hindi na niya alam ang gagawin, etong si Mary, isinuko niya ang sitwasyon kay Jesus. And the moment he let Jesus be in charge doon sa problem o doon sa situation, impact makers, the moment he let Jesus be in charge, during that time, gumawa ng miracle si Jesus. That's the start of the miracle. Nung naging in charge si Jesus. Kaya nga, kapag hindi mo na alam ang gagawin sa sitwasyon mo, listen to this, isuko mo ang sitwasyon mo sa gumagawa ng himala at solusyon nito. Gawin mong sentro si Jesus. Gawin mong sentro. Bakit sentro, Kuya Jason? Tandaan. Kasi hindi lang dapat part si Jesus ng buhay mo eh. Na okay na yan, Kuya Jason, part naman si Jesus ng buhay ko. Hindi lang dapat siya part, hindi lang dapat siya parte. Dapat si Jesus sentro ng buhay mo. Bakit? Tanong niyo ako kung bakit. Kasi kapag ang isang bagay nasa sentro, merong balanse. Principle of equilibrium. Principle of balance. Na kapag ang isang bagay ay nasa gitna, merong balanse. Sino nakita na sa inyo dito ng spider web? Ayan. Di ba usually yung gagamba nasa gitna? Nandun siya sa gitna para siguro may balanse, para hindi siya siguro mahulog.
Usually ganun. So, kapag ang isang bagay ay nasa sentro ng buhay mo, impact makers, merong balanse. Kaya nga, kapag si Jesus, in-involve mo, in-invite mo, ginawa mong in charge sa buhay mo, dapat hindi lang siya part, dapat center siya nito. Kaya siya palaging sinasabi ng mga leader natin, dapat si Jesus ang center ng buhay mo. Bakit? Kasi si Jesus ang babalanse ng buhay mo. Kasi kung ikaw lang, ganun-ganun ka, oh. Pero kung si Jesus ang sentro, steady ka. Kahit anong dumating na problema, bagyo, unos, hinding-hindi ka magagapi ng kaaway. Amen? Palakpakan niya natin si Jesus. So gawin mo siyang sentro sa buhay mo. Let Jesus, in other words, let Jesus be in charge in your life. At kapag nasa sentro ang isang bagay, kapag nasa sentro si Jesus, magiging balanse ang buhay mo. Always remember these impact makers. When Jesus is in charge, the impossible becomes possible. Alam niyo, during that time, imposible na magkaroon ng wine. Imposible na, nung panahon na yon, na masustain yung wine na nauubos na. Kaya lang, dahil nandun si Jesus, impact makers, nagkaroon ng provision sa gitna ng hindi magandang sitwasyon. Nung nagkaroon ng hindi magandang sitwasyon, nagkaroon ng provision. Bakit? Kasi nandun si Jesus. Tingin lang sa akin lahat ng maganda at pogi. Sino sa atin dito nangangailangan ka ng provision sa buhay mo? Na Lord, mag-provide ka naman, may pangangailangan ako. Na Lord, mag-provide ka naman, may pangangailangan kami sa pamilya namin. Lord, mag-provide ka naman, may pangangailangan ako sa school, wala na akong pantuition. Hihinto na ako sa pag-aaral. Lord, mag-provide ka naman, ang taas ng bill sa ospital nung mahal ko sa buhay, para lang gumaling siya. Lord, mag-provide ka naman, Lord. Nangangailangan na ako, Lord. Impact makers, nung si Jesus ay na-involved dun sa situation, alam niyo yung nangyari? Nagkaroon ng tinatawag na provision. Provision. Maybe meron sa atin dito, masaya ka lang, nakangiti lang yung katabi mo, tumatawa yung kanina pa, pero may mga pagkakataon ng buhay niyan kapag mag-isa lang yan, tinatanong niya yung sarili niya. At ang tanong niya ganito, bakit puro na lang problema ang buhay ko? Bakit puro na lang pasakit ang nararanasan ko sa buhay na ito? Listen to these impact makers. Maybe one of the reason kung bakit puro problema na lang ang buhay natin or hindi natin mapagtagumpayan, walang milagro sa buhay natin, sa mga problema natin, simply because wala si Jesus sa sentro. Wala ang Panginoong Hesus sa sentro ng buhay mo. Listen to these impact makers. Miracles happens when Jesus is in charge. Kaya dun sa wedding na ito, dun sa kasalan na ito na pinuntahan ng Panginoong Hesus, naging in charge si Jesus, and dahil naging in charge si Jesus, anong nangyari? He performed a miracle. He turned the water into wine. Sino dito gusto mo yung buhay mo, yung pagsubok na nararanasan mo, yung pagkatalo na nararanasan mo ngayon, maging katagumpayan? Magsabi ng amen. Sino dito yung kawalan, kakapusan na nararanasan mo ngayon, maging pag-uumapaw? Magsabi ng amen. Sino dito ubos ka na? At gusto mo na ma-feel ka ulit? Ubus ka na, nawawalan ka na ng motivation, nawawalan ka na ng passion sa ginagawa mo. Hindi ko alam mo anong ginagawa mo. Nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, tumutulong ka sa pamilya mo. Kapatid, impact makers, let Jesus be in charge in your life. So that kapag ubus ka na, kapag wala ka na, kapag tuyo ka na, pupunuin ka niya.
pupunuin ka ni Jesus. Listen to this. Jesus can do something from nothing. Kaya naman starting today, ipaubaya mo ang buhay mo kay Jesus. Again, how to experience Jesus' miracle? Jesus must be invited. Una, kailangan imbitado si Jesus sa buhay mo. Kapatid, kung hindi pa imbitado si Jesus sa buhay mo ngayon, maybe first time mong umatin ngayon, matagal ka nang nawala sa Panginoon, matagal mo nang nilalayuan si Lord, this is the right time to invite Jesus. Today is the right time to invite Jesus in your life. Invite Him. Papasukin mo siya sa buhay mo. And pangalawa, Jesus must be involved. Kailangan involved si Lord. Hindi lang siya invited. Kasi po pwedeng ilagay mo yung presensya ng Diyos sa buhay mo, pero hindi siya makakakilos sa buhay mo. Hindi siya involved dun sa problema. Hindi mo pinapaalam kay Lord kung ano yung mga pagsubok na meron ka. And pangatlo, Jesus must be in charge. Imbitado siya, alam ni Lord, kasi sinasabi mo sa Kanya, humihingi ka ng tulong para mapagtagumpayan yung mga sitwasyon mo sa buhay na kailangan mo ng himala. Pangatlo, hayaan mo siya maging in charge. Sa madaling salita, hayaan mo na kumilos ang Diyos at gumawa ng solusyon doon sa problema mo na kailangan mo ng himala. Tanong impact makers. Question. Nauubos ka na ba? Nauubos ka na ba? Are you running out of something? Are you running out of love? Nauubusan ka na ba ng pagmamahal? Are you running out of patience? Nauubusan ka na ba ng pasensya? Na sinasabi mo, Lord, hanggang kailan tatagal tong paghihirap ko? Nauubos na yung pasensya ko. Pwede ba? Tapusin mo na lang ako. So dito nauubusan ka na ng pasensya. Nauubusan ka na ng pagmamahal? Or are you running out of hope? Na nawawalan ka na ng pag-asa na para bang hindi na aayos pa yung sitwasyon mo sa buhay? Hindi na aayos pa yung buhay mo. Hindi na magiging maganda yung pangit na istorya, yung pangit na kwento ng buhay mo. Sino dito? You are running out of provision. Na Lord, nasisabi mo, Lord, mag-provide ka naman. Nauubusan na po ako. Impact makers, question. Sagad na sagad ka na ba? Ubus na ubus ka na ba? I am talking to you. Tingin kayo sa akin. Nauubos ka na ba? Dumating ka na ba sa punto na parang gusto mong sabihin na lang kay Lord, Lord, bawiin mo na lang yung buhay ko, Lord. Wala na mangyaring milagro sa buhay ko. Wala na akong magagawa dito. Hindi ko na kaya to, Lord. Tapusin mo na lang. Listen to this, impact makers. Totoo na may mga sitwasyon ka sa buhay na wala ka nang magagawa. But I want you to know this. Wala ka nang magagawa, pero si Jesus, meron pang magagawa. Isang bagay na natutunan ko, may mga sitwasyon ka na kaya mong solusyonan. May mga sitwasyon ka na kaya mong bigyan ng kasagutan. May mga sitwasyon ka na kaya mong pagtagumpayan. Pero may mga sitwasyon ka na hindi mo kaya ng ikaw lang. May mga sitwasyon ka na si Jesus ang magbibigay ng solusyon, si Jesus ang magbibigay ng provision, si Jesus ang magpaparanas ng miracle sa iyo. Kaya nga kapag kung meron kang sitwasyon ngayon na wala ka nang magawa, maybe sa loob ng bahay, may malaki kang problema, sa magulang mo, may malaki kang problema, hiwalay si nanay at tatay, lagi na lang magulo sa loob ng bahay, may problema ka sa school, may problema ka personal, may problema ka sa mga kaibigan mo, or ikaw mismo sa sarili mo, may problema ka, may battle ka within, nakakaranas ka ng anxiety, depression, sadness. I want you to know this, impact makers. Maybe you're running out of solution. But I want you to know this. God can give you whatever solution you need. Kahit pa, may kahit. Kahit na, may kahit pa. Kayang ibigay yan ni Jesus sa iyo. I want to tell you this, impact makers. Today,
this is not the end. Huwag mong sabihin na tapos na hanggang dyan ka na lang. We have Jesus. Meron tayong Jesus. May I invite everyone, tayo ay tumayo. Tayo tayo sa oras na ito, Impact Makers. Always remember this, Impact Makers. Kapag may Jesus ka, ang kakapusan ay hindi pa katapusan. At habang nakatayo kayo dyan sa pwesto nyo ngayon, pwede bang mag-focus lang kayo na parang ini-imagine nyo, ikaw sa harap mo si Lord. Kayong dalawa lang ni Lord. Huwag mo muna pakialaman yung katabi mo, mamaya na kayo magtawanan, mamaya na kayo mag-usap. Just imagine, nasa isang room ka, nasa isang lugar ka na kayong dalawa lang ni Lord. Lumalapit ka sa Kanya na ubos ka na, kapos ka na, wala ka na. At sinasabi mo, Lord, wala na akong magawa, Lord. Kailangan ko ang tulong mo. Kailangan ko ang milagro mo, Lord. Kailangan ko, Lord, ang tulong mo. Alam nyo, Impact Makers, tulad ng point natin kanina, in this life, kailangan talaga nating imbitahan si Jesus. Kailangan talaga nating gawing involved si Jesus. Kailangan nating gawing in charge si Jesus. Alam mo, concern siya sa'yo. Maybe feeling mo ngayon wala nang may pakialam sa'yo. Maybe feeling mo ngayon wala nang gustong tumulong sa'yo. Hindi ka na mahal ng mga tao sa paligid mo. I want you to know this, Impact Makers. Jesus loves you so much. Mahal na mahal ka ng Panginoong Hesus. At gusto ka niyang paranasan ng milagro himala sa buhay mo. At sa oras na ito, Impact Makers, bibigyan kita ng pagkakataon. Ano man yung mga sitwasyon sa buhay mo na nagdidemand ka o nagre-request ka or may prayer ka ng isang himala kay Lord, maybe sa loob ng pamilya nyo, maybe sa loob ng paaralan mo, maybe sa loob ng kwarto mo kapag ikaw na lang mag-isa. Impact Makers, come to Jesus today. Hayaan kita, bigyan kita ng ilang minuto. Lapit ka kay Jesus. Imaginein mo, nasa isang room ka ngayon, kaharap mo si Jesus, tapos ubus na ubus ka na. You are empty. Walang-wala ka na. Tapos humingi ka kay Jesus ng tulong. Anong sasabihin mo sa Kanya? Come on, Impact Makers. Habang kumakanta yung worship team natin, tayo ay manalangin. Lapit ka kay Jesus today, Impact Makers. Ano yung kailangan mo? Ano yung pinapanalangin mo na gusto mong magparanas ng Panginoon ng himala? Bibigyan kita ng pagkakataon. Wala mo nang pakialamanan. Ask it to Jesus. Come on, hallelujah. Come on, Impact Makers, ibigay mo lahat kay Lord. Sabihin mo lahat kay Lord. Come on, huwag kang mahiya kay Jesus. Gusto kang marinig ni Lord, ano yung kailangan mo. Come to Jesus. Sabihin mo lahat ng pinapanalangin mo sa Kanya. Sabihin mo lahat gusto mong sabihin sa Kanya ngayong araw. Hallelujah. Come on, let's come to Jesus. Maybe meron sa atin dito, nananalangin ka, matagal ka nang nananalangin kay Lord, naayusin ng Diyos yung pamilya nyo. Maybe may prayer ka kay Lord, na Lord, wasak yung pamilya namin, Lord. Pwede mo ba kaming buuin ulit? Or maybe may prayer ka ngayong hapon na ito. Lord, wasak na ako, Lord. Binaboy ako ng mundo, Panginoon.
Lord, minsan pa, Lord, buuhin mo muli ako, Panginoon. Or maybe meron dito, nananalangin ka, yung mahal mo sa buhay, nasa ospital ngayon, nag-aagaw buhay, may malaki kayong pangangailangan para sa paggagamot niya. Pinapanalangin mo, Lord, maghimala ka, Panginoon. Tulungan mo po kami, Pang Lord God, kung saan kami kukuha, Lord, ng pambayad. Kung saan kami, Pang Lord God, kukuha ng tulong, Panginoon. At pinapanalangin mo, Lord, maghimala ka, pagalingin mo po, Panginoon, yung nanay ko, yung tatay ko, Panginoon, na may karamdaman. Yung kapatid ko, Panginoon, na may sakit, Lord. Or ikaw mismo, personally, Impact Makers, meron kang nararanasan na karamdaman. Hinihingi mo kay Lord yung miracle. Hinihingi mo kay Lord yung himala, yung milagro ngayong araw na ito. This is the right time, sabihin mo yan kay Lord. As Jesus, humingi ka ng tulong kay Jesus, Impact Makers. Hallelujah. Lord, kahit hindi namin nakikita, naniniwala kami at sigurado kami, may ginagawa ka, Panginoon. Hindi ka humihinto, Panginoon. Hindi ka napapagod, Panginoon, na magparanas ng milagro sa buhay namin, Panginoon. Kahit pa parang hindi namin kita, Panginoon. Kahit pa parang hindi namin ramdam, Panginoon, may ginagawa ka, Lord God, sa aming pong buhay, Panginoon. Kaya, Lord, I pray for each and every one of us today, Panginoon. Lord, paranasin mo sila, Panginoon, ng himala mo, Panginoon. Pagalingin mo sila, palakasin mo sila. Lord, paranasin mo sila ng pagmamahal mo, Panginoon. I pray and I declare breakthrough in their life in the name of Jesus, Panginoon. Lord, malalampasan nila yung mga sitwasyon nila sa buhay dahil tutulungan mo sila, Panginoon. Malalampasan nila, Panginoon, yung kanilang mga obstacles, challenges, struggles, Panginoon, na nakaharap ngayon dahil, Lord, magpaparanas ka ng miracle sa buhay nila, Panginoon. Hallelujah. Bless them, O God. Work in their lives, Panginoon. Hallelujah. Yes, O God. Never stop working. Never stop. Come on. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Yes, O God. Even when I don't see it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper. Come on, Impact Makers, patuloy kang manalangin kay Lord. Lapit tayo sa Panginoon. Ilapit mo kay Lord lahat ng gusto mong ilapit sa Kanya. Hallelujah. Yes, Lord God, gagawa ka ng daan, Panginoon. Gagawa ka ng kapamaraanan, Panginoon, Lord God. Magpaparanas ka ng miracle sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, so God. Hallelujah. That is who you are, Panginoon. Waymaker, You are the miracle-working God. promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Impact Makers, katulad ng sinabi ko kanina, sa lahat ng kasama ko ngayong hapon na ito, para makagawa si Lord ng miracle sa buhay mo, kailangan mo siyang imbitahan. Kailangan mo siyang i-involve, kailangan siyang maging in charge. Gusto mo bang imbitahan si Jesus sa buhay mo ngayong araw na ito? Gusto mo bang pumasok si Jesus sa buhay mo para makagawa siya ng mga milagro sa buhay mo, Impact Makers? Gusto mo bang makagawa si Jesus ng solusyon sa malaking problema mo? Pikit ka sa mga gusto pikit. Kung gusto mo na imbitahan ng Panginoong Hesus sa buhay mo,
Mananalangin tayo, sundan mo tong panalangin ng pagtanggap kay Jesus, panalangin ng imbitasyon kay Jesus, para siya ay gawin nating Diyos at tagapagligtas natin sa ating buhay. Tatanggapin natin si Jesus, susundan mo ang panalangin kong ito. Panginoong Hesus, maraming salamat po Maraming salamat sa buhay na walang hanggan. sa buhay na walang hanggan. Inaamin ko po Inaamin ko po na ako'y makasalanan. na ako'y makasalanan. Hindi karapat-dapat Hindi karapat-dapat sa presensya mo. sa presensya mo. Pero naniniwala ako Pero naniniwala ako na ako'y pinatawad mo na. na ako'y pinatawad mo na. Nilinis mo na Nilinis mo na mula sa aking mga kasalanan. mula sa aking mga kasalanan. Kaya ngayong araw na ito, Kaya ngayong araw na ito, ako po ako po ay nagdidesisyon ay nagdedesisyon na imbitahan kita, na imbitahan kita, tanggapin kita tanggapin kita bilang aking sariling Diyos bilang aking sariling Diyos at tagapagligtas. at tagapagligtas. Simula ngayong araw na ito, Simula ngayong araw na ito, ikaw na po ikaw na po ang maghari ang maghari sa buhay ko. sa buhay ko. Sa pangalan ng Panginoong Sa Hesus. pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. 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 Ako na lang mananalangin, Impact Makers. Lord, marami pong salamat sa hapong ito, Panginoon. Salamat sa buhay ng mga kabataan na narito, Pang Lord God, sa Youth Impact, Panginoon. Lord, naniniwala ko na paglabas nila ng iglesyang to, makakaranas sila ng himala, Panginoon, mula sa iyo, Panginoon, Lord God. Maghihimala ka sa kanilang buhay, sa kanilang bahay, Panginoon. Maghihimala ka, Pang Lord God, sa kanilang pag-aaral, Panginoon, sa kanilang trabaho, Pang Lord God. Maghihimala ka, Pang Lord God, sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga kapatid, sa mga tao sa paligid nila, Panginoon. Lord, continue to bless this generation, Panginoon. You are a miracle working God, Panginoon. Lord, kung naghimala ka noon, kaya mo pa rin maghimala ngayong araw, Panginoon. Hindi ka tumitigil, Lord. Kaya mong gawin ang imposible, Panginoon. At ito'y gawing posible, Panginoon, Lord God. Marami pong salamat, Panginoon. Lord, bigyan mo sila, Panginoon, ng pagpapala at himala. And through them, Lord God, maraming tao rin ang mapagpapala, Panginoon, Lord God. Sa pamamagitan nila, maraming tao rin, Pang Lord God, na makakaranas ng himala, Panginoon. Lord, salamat sa presensya mo. Mahal ka po namin, Panginoon. Salamat, Lord, dahil merong kaming Diyos, Panginoon, na ikaw. Kasi, Lord, kung wala ka, wala kami, Panginoon. Kung wala ka, baka sumuko na lang kami. Kung wala ka, Panginoon, ubus kami, Panginoon. Salamat, Lord, sa presensya mo. Salamat dahil ikaw ang Diyos namin, Panginoon, Lord God. Lord, ito pong aming samo at dalangin. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen. Palakpakan natin si Jesus. Palakpakan natin si Jesus. Hallelujah. Sige po, makakaupo na po tayo. Maraming salamat.